Alam mo ba kapatid, may mga senyales ka mapapansin sa sarili mo kung handa ka nang pumasok sa isang relasyon. O kung single ka kapatid, para sa itong video na ginawa ko ngayon. Dahil pag-uusapan natin dito kung paano mo mabe-verify sa sarili mo na handa ka na ba o hindi sa isang relasyon. Kung gusto mo malaman kung ano ng mga senyales ito, tara, pag-uusapan natin yan. Let's keep on watching. Hi, I'm Gary Opimo at gumagawa ko ng mga videos na tulad nito para matulungan ka na maging best version ng sarili mo at maibigay mo yung best self mo. Siyempre, sa taong mahal mo. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na tulad nito. Kaya upload ka natin sa inahan. Well kapatid, maraming tao ang pumapasok sa isang relasyon na hindi pa sila handa. Ang nangyayari, kapag tagal, ay nasisira yung relasyon. Bakit? Kasi hindi pa tayo nakaka-move on sa nakaraan natin, pumapasok tayo sa relasyon. Hindi pa tayo tuluyang nagiging okay, pumapasok na tayo sa isang relasyon. Iisip natin na kapag pumasok tayo sa isang relasyon, yun na yung solusyon para maging okay ka, maging better ka, at piliin at mahalin mo rin itong tao. Even if hindi ganun kalakas yung charisma mo o yung pagtingin mo sa akin. Well kapatid, worry not dahil ngayon pag-uusapan natin yung mga bagay na magpapatunay sa iyo na handa ka na pumasok sa isang relasyon. Una kapatid, kapag tapos ka na, enough na at nakamove on ka na sa nakaraan mong relasyon. Tama po yung narinig mo. Kapag alam mo sa sarili mo na okay ka na, satisfied ka na, nakamove ka na talaga sa past relationship mo, then yan yung senyales na pwede ka na pumasok sa isang relasyon. Dahil kapatid, kapag hindi pa, makakasira ka lang ng buhay ng iba. Kaya huwag mong subukan pumasok sa isang relasyon kung alam mo sa sarili mo hindi ka pa nakaka-get over dun sa past mo. Hindi ka pa nakaka-get over dun sa ex mo na nanakit sa'yo. At hindi ka pa nakaka-move on sa pogi mong ex. Okay? So, again, huwag kang manggamit ng ibang tao. Focus ka sa sarili mo, i-improve mo sa sarili mo hanggang sa tuluyan ka na maka-move on sa nakaraan. Okay? Proceed tayo sa ikalawa. Which is, kapag handa ka ng ibaba yung guard mo. Well, sabi nga nila na kapag ang isang tao ay hindi pa talaga nakaka-move on sa nakaraan niya, hindi pa handang pumasok sa isang relasyon, lagi yang merong what if. Yung tipong, what if yung taong naniligaw sa akin, lokohin na naman ako. What if, katulad din siya ng ex ko, di ba? What if, gagamitin lang niya ako tapos iiwanan din niya ako. Di ba? Di ba may mga ganyan tayong what if, di ba? Masyado natin tinataas yung guard natin, dinidepensa natin yung sarili natin kasi nga, hindi pa tayo nakaka-move on sa nakaraan. Hindi pa tayo nakakalagpas sa pain na binigay sa atin ng tao na nanakit sa atin. Kaya kapatid, kung may ganyan kapag nakaramdaman, huwag ka munang pumasok sa isang relasyon. Kasi yung what if mo na yun, ay yung magpapahirap na yun sa taong pipiliin mo, sa bagong relasyon na papasukin mo. Kaya kapatid, kung nararamdaman mo ba to, don't get into relationship. Pero kung tuluyan mo nang naiwaksi, naialis sa sarili mo yung guard na hinaharang mo sa sarili, then kapatid, pwede ka nang pumasok ulit sa panibagong yugto ng buhay mo. Okay? Proceed tayo sa ikatlo, which is, handa ka nang mag-adapt at lumago. Yes, kung handa ka nang i-accept yung fate na meron ka sa hinaharap at mag-grow as an individual. Yung hindi mo na gustong magstay sa sitwasyon mo before, then kapatid, handa ka nang pumasok sa isang relasyon. Dahil sigurado ako na ipopursue mo ay yung tao rin kapatid. Parehas kayong mag-grow along the way. Parehas kayong gagawa ng way para mag-push at mag-motivate sa isa't isa. At yun yung isa sa pinakamagandang mangyayari sa iyo sa isang relasyon. Kaya kung may ganito ka ng pakiramdam, handa ka na sa isang relasyon. Okay? Proceed tayo sa ika-apat, which is, nalagpasan mo na yung bagay na kumukurot sa dibdib mo. Yung inner demon mo. Yung inner problem mo, yung inner pain mo. Kapag ganyan kapatid, ibig sabihin lang yan kapatid, handa ka na pumasok sa isang relasyon. Dahil yung mga taong hindi pa handang pumasok sa isang relasyon, yan yung mga taong may sugat pa sa puso na hindi pa nag-heal. At habang tumatagal, nagnananato at nananakit. Diba? At pati yung taong pumasok sa relasyon, kasama nila, nasasaktan na rin nila, nadadamay na rin nila. Kaya kung ikaw bilang isang individual, nalagpas ka na sa nakaraan mo, na-heal mo na yung sarili mo, yung soul mo, yung puso mo, at yung isipan mo, then you are ready to go
through another relationship. Okay, proceed tayo sa ikalima. Which is, kapag handa ka ng hindi magmanipula ng iba. Well, may mga tao rin kasi talaga na kapag hindi pa talaga sila nakaka-move on o hindi pa talaga sila nakakalagpas sa nakaraan nila, papasok sila sa isang relasyon at mamanipulate nila itong tao na to base sa kagustuhan nila. Diba? Yung mga what ifs nga na nabanggit ko kanina. What if lolokohin ako nito? Ang gagawin ko dito is controlling ko siya. Diba? Gagawa ko ng paraan para hindi na maulit yung nakaraan. Diba? Yun ay hindi dahil kasalanan ng present partner mo, kundi dahil sa hindi ka pa nakaka-move on sa nakaraan mo. At isang malaking problema yan sa present partner mo. Problema rin sa present relationship mo. Dahil parehas yung pag-aawayan yan, unfair naman yung pinaparamdam mo sa kanya dahil hindi naman siya may kasalanan kung bakit ka nagkakaganyan. Hindi ka lang talaga tuluyang nakakalimot sa nakaraan mo. Kaya huwag ka muna pumasok sa isang relasyon kung ganyan yung nararamdaman. Kung kinakailangan mo pa magmanipula ng tao, wala namang sala. Okay? Pero kung naka-move on ka na, at hindi mo na kinakailangan magmanipula, hinahayaan mo na lang kayo mag-grow ng magkasama, then ready ka na sa isang relasyon. Okay? Proceed tayo sa ika-6. Last but not least, kapatid, ika-6 na senyales na handa ka nang pumasok sa isang relasyon. Ay kapag alam mo sa sarili mo na hindi mo na kailangan i-rescue o i-save yung taong pinili mo ngayon, di ba? Kapag pumasok tayo sa isang relasyon na meron pa tayong sakit sa nakaraan, nagagawa natin masaktan yung taong pinili natin sa hinaharap o sa present. Diba? At eventually makikita natin yun na nasasaktan natin yung present partner natin nang hindi natin sinasadya. Kapag naramdaman natin ito kapag ipipilit natin isalba yung relasyon, ipipilit natin gawin ng lahat para maging okay kayong dalawa. Pero in reality kapag after mong ma-save yung partner mo, ma-rescue yung present partner mo na yun sa pain ng nakaraan, mauulit lang pananakit mo sa kanya. Bakit? Kasi hindi ka pa tuluyang nakakalagpas sa nakaraan mo sa sakit na dulot ng past mo. Kaya kapatid, kung isa ka sa mga tao na tuluyang ka nang nakamove on, tuluyang ka nang naging better mula ron sa nakaraan mo, then kapatid, hindi mo mararamdaman na kakailanganin mong i-rescue o save yung present partner mo mula sa sarili mo. Dahil ikaw, yung ililigtas niya sa mga pagkakataon na kakailanganin. So I hope nabigyan ko kayo ng idea o tip sa video na ginawa ko. And if nabigyan ko naman kayo ng idea, please help me share this to your loved ones na kung sabihin natin matulungan yung video na to. Para nakatulong na kayo sa kanila, nakatulong na rin ako sa kanila. Sa lahat ng FW viewers natin at sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sawang nanonood, sumusuporta at palagi naka-tune in sa mga video na ina-upload ko. Maraming salamat po sa palaging panonood at pag-support. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na tulad nito ay i-upload pa natin sa inaharap. So, hanggang dito na lang mga kapatid. Maraming salamat ulit sa panonood. I hope to see you all on my next vlog. Ingat ka dyan palagi kapatid. May God bless you and always protect you. Peace. Whenever your heart is broken